So magandang araw sa lahat, no? This is Kuya Barbero TV once again, guys. Sa video ito, tayo ay merong pag-uusapan na iba't ibang mga tao, ano? Tatlong tao ito, ano? Simulan natin sa pag-uusapan natin sa Team ni Chris. Ganun din po, susundan naman ang usapan natin ay sa EDC, ganun din kay Baby Rabay, no? Pero simulan muna natin yung video ito sa pasasalamat sa isa sa ating kaibigan, ano, Team Kalingap, ganun din po sa bumubuo ng Team Kalingap. Lahat po ng nasa charity vlogging, lalong-lalo na sa Team Kalingap, ay gusto natin na mapasalamatan dahil sa binibigay nilang panahon sa pagtulong sa may hirap, ano? So yun nga guys, pag-usapan natin yung tatlong tao na ating magiging topic sa ngayon. Unahin natin syempre ang anak ng isa sa pinaka may mabuting puso, no, Kalingap Rob, no, si Baby Rabay. So marami nga guys yung nagkomento at bati dun sa ating video tungkol kay Baby Rabay, no. May mga nag-comment na mga positibo, no, na sabi nga nila napakatalinong bata, mas lalong tumatalino si Baby Rabay habang tumatagal, no, which is totoo naman based dun sa mga comment ng ating mga viewers. May mga nagsasabi na sa edad na 3 taon ay kaya nang magbilang ng 1 to 100 pataas. So nakakabilib naman talaga yun at kahanga-hanga sa isang bata na sa murang edad ay lumalabas yung kanyang pagiging smart na bata at napakatalino naman talaga, ano. Wala tayong masasabi pagdating kay Baby Rabay kasi yung pagiging bata niya ay para bang ano na siya, matured na, no. So ang galing ni Baby Rabay, no, makikita naman natin doon sa video na talagang marunong na siyang mainip, na para bang meron siyang hahabulin, meron siyang gagawin. Ganun si Baby Rabay, parang maedad siya na para bang busy sa buhay na hindi mo siya maaabala. Tapos kailangan pa ni Baby Rabay na bigyan mo siya ng oras kung kailan talaga matatapos. Kaya nga nagka-count si Ma'am Jack, nagka-count yung sila Jemel ng 1 to 100 kasi alam naman natin na si Baby Rabay matalino. Tapos hindi nga natin kayang lokohin, ano, kahit niloloko nga nila Jemel, nila Ma'am Jack, talagang nauunawaan ito ni Baby Rabay. So sa edad na ganyan, kahanga-hanga ito, no. Panoorin nyo yung full video na sa YouTube channel natin yan kung paano natin ginupitan si Baby Rabay at pinapogi, no. So salamat po sa mga komento nyo na napaka-positive kay Baby Rabay. So pagpatuloy lang natin yung ganitong magagandang komento tungkol kay Baby Rabay. Syempre Siyempre, thank you din po dahil nasasama yung ating video sa pinapanood din nyo, ano. Siyempre, si Kuya Barbero, ano kumbaga, yung puso natin, ano, natutuwa ako dahil sa mga gandang komento. So, pag-usapan naman natin yung ikalawa na ating magiging topic ngayon. Walang iba kundi si Beyonce, no. Pero bago natin pag-usapan, panoorin natin yung maiksing video, tapos bigyan natin ng maiksing komento o ng ating opinion sa video ito, ano. Simple lang kaligayahan ko eh. Kuhang-kuha mo. Bakit? Totoo naman ah. Ikaw lang ayaw sa akin eh. Saan ka napunta eh. Pinapahirapan mo minsan ako eh. Wala ba dyan mas malambing na edit mo na lang. Beyonce ngayon? Alam mo, tagal na natin eh. Tapos, kahit yung pinkies, wala mo lang. Wala yan? Grabe. Pagkakaalam ko meron. Meron na. Yung sa Baguio. Baguio? Limot ko na, tagal na nun eh. Pinarhead kiss mo mga ako. Pinarhead kiss? So yun nga guys, no, napanood naman natin yung video ito sa upload ni Kalingap Rob dun sa huling part ng EDC, ano. So sa panig ni Beyonce, kaya makikita natin yung
conversation ni Eds at ni Beyonce doon na talagang seryoso si Kalingap Eds doon sa mga binibitawan niyang salita. At napansin din natin na si Beyonce medyo may pagkakonting may pagkakonting kalog na hindi natin maintindihan, pero nakikita naman natin doon sa facial expression ni Beyonce na talagang seryoso din naman siya. Nung tanungin ni Beyonce nung mag-open kung sino kung kailan yung unang kiss, no? Binanggit naman dito ni Beyonce dun sa Baguio, sa Noo. So pag-usapan natin bakit nga ba sa Noo yung unang halik na ibinigay ni Kalingap Eds kay Beyonce. No, so makikita naman natin sa itsura at sa galaw at kilos ni Kalingap Eds, halatado naman si Kalingap Eds na may respeto pagdating sa mga babae. So yun yung kinabibilib natin kay Kalingap Eds, no? Kasi si Kalingap Eds, pinalaki rin naman siya na mataas yung morality pagdating sa mga babae. Kasi alam naman natin na religious rin si Kalingap Eds. Kaya nga makikita natin sa kilos, sa galaw niya, sa pananalita niya, na talagang meron siyang pinaniniwalaan, no? Na talagang so hindi natin tatalakayin kung anong religion ni Kalingap Eds. Ang mahalaga, meron siyang takot sa Diyos at yung moral, no, yung pagtingin niya sa babae kay Beyonce is talagang kahanga-hanga. Kasi yung paraan kasi ng pag-kiss na sinabi ni Beyonce, no, pinaalala niya pa kung saan at kailan ang unang halik dun sa Baguio. Sabi nga, alam nyo ba guys, yung ganong klase ng lalaki, talagang mataas ang respeto. Kasi kapag hinahalikan ka sa noo ng isang lalaki, so nag-sign of respect yon na mahal ka niya at talagang nare-respeto ka niya in a morality way. Kasi yung paghalik sa noo, para bang sinasabi niya na hintayin mo yung pagkakataon na dumating yung time na magkaisang dibdib tayo at saka mo ibibigay yung lahat para sa akin. So ganun yung gustong ipakita ng paghalik ni Kalingap Eds. At talagang totoo naman na talagang si Kalingap Eds ay mataas yung pagrespeto sa mga babae. Kaya nga makikita natin yung mga holding hands, yung mga akbay, yung mga ni Eds, yung mga galaw ni Eds. Hindi niya agad-agad ito yung para bang tayo na kaagad. Parang ganun, si Eds ay maingat pagdating sa love team kay Beyonce. Hindi siya yung tipo na kaagad na umaakbay or umahawak. So maingat si Eds doon, talagang kagalang-galang para sa kanya si Beyonce. Yun yung kinahangaan naman natin. At yung isa sa kinahangaan naman din natin kay Beyonce ay yung loyalty niya pagdating kay Eds. So nang gawin ang EDC, no, makikita naman natin na hindi nagkaroon ng issue si Beyonce pagdating sa mga sinasabi ng halimbawa merong boyfriend. So wala tayong makikita na totoong pangyayari na nagkaroon si Beyonce ng ganon. So nakapokus si Beyonce sa school, sa pag-aaral niya, sa pamilya at sa maraming mga bagay. Kaya nga si Beyonce masasabi nating loyalty yung ipinakita niya kay Kalingap Rob, kasi mula noon hanggang ngayon hindi nagbago yung tingin ni Beyonce kay Kalingap Rob, na talagang Kalingap Rob ay isa sa tumulong sa kanya at na-appreciate niya yon. Kaya nga hanggang ngayon makikita natin sa mga video ni Kalingap Rob na sinasama pa si Beyonce pagdating sa mga personal vlog ni Kalingap Rob. Patunay lang ito na ang Beyonce, ang EDC ay merong loyalty pagdating kay Kalingap Rob. So hinahangaan natin yun, no? So yun nga guys, diretso naman tayo sa isa sa re-reaction na natin, ang team ni Chris. So yun nga guys, no, sa panig naman ng team ni Chris, so makikita naman natin na umattend nga si Krista sa Grand Ball, at meron nga siyang nasungkit na siyempre na premyo, na alam naman natin na magandang premyo yon at magandang advantage na mas makilala pa siya pagdating sa mundo ng pagbablog. So bagamat hindi niya pa pinapasok yung pagbablog, pero darating yung panahon na stepping stone yung mga ganitong okasyon sa pagpapakilala dun sa pangalan niya. So makikita rin naman natin yung kasiyahan ni Krista na dun sa mga galaw niya, sa kilos niya, na masaya siya kasi kasama niya rin si Mikoy, no? So ang observation lang naman natin dito, wala namang pinagkaiba si Beyonce kay Krista kasi same lang naman sila, galing sa hirap at parehas nila naramdaman yung pagiging mahirap. Yun nga lang, si Beyonce mahaba na yung experience pagdating sa Team Kalingap, no? Kumbaga meron na siyang na-establish na
na pangalan na hindi na kayang tibagin yung kay Beyonce. So si Krista naman nag-i-establish pa lang ng pangalan. Yun nga lang, ang kagandahan naman kay Krista, maiksing panahon lang pero nakapag-establish na siya kahit pa paano ng pangalan at nakikilala na. At sumisikat na si Krista rin ngayon. Pero walang comparison to guys ha. Galing kasi sila parehas sa hirap. Magkaiba man yung paraan nila ng pagpapakilala sa tao, no? So hindi naman nawawala yung respeto ng mga Kalingap Angels sa bawat isa. Alam naman natin magkakaibigan yan sa personal na buhay. No, hindi natin alam kung ano yung ginagawa nila sa buhay. Nakikita lang natin sila sa video ni Kalingap Rob na minsan nasa mga pageant, nasa mga ganitong So yun nga guys, no, so napag-usapan na natin yung tatlong topic natin, ano, si Baby Rabi, si Beyonce, ang EDC, at ganun din po ang Team ni Chris. No, so alam naman natin na lahat ay magkakaibigan, kaya supportahan po natin lahat ng ina-upload ni Kalingap Rob, no. Ito man ay love team, tandem, or tungkol sa buhay ni Kalingap Rob, doon sa mga family vlog niya, then sa kanyang mga beneficiary, supportahan po natin, ano, at iwasan po natin na magbigay ng hindi magandang salita sa mga Kalingap Angels or sa kahit na sinong tao, no. Alam naman natin guys na kung ano yung itinatanim ng isang tao, yun yung aanihin niya. Kaya iwasan po natin na magtanim ng pangit na ugali sa ibang tao at iwasan na magbigay ng hindi magandang salita na hindi naman makakatulong, ano. So wag nating i-bash yung mga tao na hindi natin gusto, at kung meron tayong hindi nagustuhan sa mga nabanggit nating mga tao, so iwasan na lang natin na wag komentuhan, ano, at wag na lang tayong dumagdag dun sa stress na pinagdaraanan ng mga tao na yan, ano, kasi may mga kanya-kanya tayong mga stress. Kaya sana ano, pakiusap lang, wag na nating bigyan pa ng ano, ng hindi magandang salita yung mga tao na yan, ano. So yun nga lang guys, no, pinapaalala lang ni Kuya Barbero TV na mag-iingat kayo sa mga nanonood sa atin. Kayo man po ay fans ng Mikris, kayo man ay fans ng EDC, kayo man ay fans ng Team Jomcar, kayo man ay fans ng kahit na anong love team or beneficiary ni Kalingap Rob, no, palagi kong sinasabi, mag-iingat po kayo. At thank you so much sa mga mapapadpad sa video na ito na makakapanood ng reaction natin kay Baby Rabi, kay EDC, at sa Team Mikris. No, thank you so much and bye-bye.